So, ang nakalimutan ninyo kanina ay yung pangako. Sabi ko, di ba? Check ninyo ang pangako kung natupad pa bago ninyo iboto ulit. Yan yung ang pag-check niyan ba parang yung politiko ba parang boyfriend yan ba? Diba? Ang lalaki kapag nanliligaw, isasabihin sa iyo ang lahat. Bibigay sa iyo ang lahat. Sasabihan ka, anong sasabihin, ma'am? Hindi kita iiwan, ano pa? Mahal na mahal kita, ano pa? Hindi kita pababayaan. Ikaw lang mag-isa. Ha? Hindi kita papaiyakin. Pero anong ginawa nila sa inyo? Pinaiyak. Iniwan. Sinaktan. Ganyan. Ganyan ang isipin ninyo. Pagpili ninyo ng mga kandidato ngayon. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Na hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo, ma'am, alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo ay boto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato ni Nino. Na nangako ng na hindi. So, sino ang mga, alam nyo, nagtataka ako sa inyo, ha? Yung congressman ninyo dito, alam nyo, kasi yung congressman ninyo, yan yung mukha ng distrito ninyo. Yan yung pambato ninyo doon sa House of Representatives. Unang-una, sa sobrang laki ng liig niya, naiipit na yung boses niya. Pangalawa, sabi ko dapat magaling, di ba? Yung congressman na pinili ninyo, simbak ko ng mga taga itang district sa Kuangwin. Inakusahan niya ako ng lahat. Inakusahan niya ako ng lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buwisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, saan na yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumuka ang ilagay ninyo sa Kongreso. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin.
Ah, yan na ang sinasabi. Kasi talaga, totoo. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, Wala pa. congressman yan. Ng siyudad ng Maynila. Di ba, ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa siyudad ng Maynila. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Yan! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, ang ugali natin, in-endorse ng sikat, sikat ang apelido, kinabuto ko na ito. Sumayaw, kumanta, napatawa ako. Bahala na yung pangako mo, hindi natutupad, okay ka na. Yan ang, kita niyo nasaan ang bansa natin ngayon. Nasa kangkungan na tayo. Ay, sorry, in-endorse ko din pala si BBM. Humingi-hingi ako ng patawa. Humingi ako ng patawad sa inyong lahat. Bang, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am. Ang sabi, mahuli na tao eh. Ma'am, gabihin na! Di ba mo mahuli? Di ba kami nakapagpa-picture? Kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na kung anong mangyayari sa Live ka kampanya na. na ito. Live Alam ka ko na. na po kung anong mangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi. Wala pa. Ay, sakit sa ulo. Ako ay hindi kandidato baka kasi Duterte kayo ng Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Ako ang kandidato ngayong eleksyon na ito. Ako po ay nandito bilang isang botante din. Magpapaalala sa inyo. Hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto ha. Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tingnan ninyo yung pangako. At, yes ma'am. Ngayon, pati ako ma'am, nagising. Nagising ako ma'am, na-impeach na ako. Yawa yung matawhanan niyo. Kasira ng Ano pa ang pag-usapan natin? Anong tanong ninyo? May tanong kayo? Ano daw? Makukulong tayo niyan. Paalisin, palayasin, patalsikin, paalisin. Ano pa? Anong tanong ninyo? Paano maka-uwi si President Duterte? Kidnapin din natin doon, ma'am. Punta tayo lahat doon. Akong bahala sa ticket ninyo, ha? Pagdating doon, kidnapin. Alam nyo, kawawa siya kasi nung tumawag siya, kinento niya sa akin, diba? Bakit kailangan diretso 10 yung mga senador. Sinabi niya sa akin,
in Bisaya, sabi niya sa akin, ayaw biya ko kalimti din ha, basta makalimtan ko nimo mabulok ko din niya. Huwag mo ako kalimutan dito, baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Yan ang ito. Si Pangulong Duterte is 80 years old. Mahina na yung tuhod niya, mahina na yung likod niya, mahina na yung katawan niya. At na kakaawa siya sa sitwasyon niya doon. Sabi ko sa kanya, matuto ka na lang magluto ng itlog, mabilis lang yan. Halo-haloin mo lang, tapos lagyan mo ng mantika. Okay, na asin. Sorry, hindi pala ako marunong magluto. Asin! Sorry, ma'am. Asin, ano pang ilagay, ma'am? Mantika. Mantika. Bawang sibuyas, asin. Sabi niya sa akin, pinapaluto mo ako ng itlog, hindi nga ako marunong magpakulok ng tubig. Kaya, paano natin siya maibalik, ma'am? Ituloy lang natin yung kanyang nasimulan na pagbabago. Yes, ma'am. Kapatid niya ang presidente ng Pilipinas. Ang problema nito, ma'am, nagsabi na ang kapatid niya na hindi daw niyang kapatid ito, ma'am. Itinakwil na po ito ng kapatid niya, ma'am. Nakakaawa din. Madami ang nakakaawa ngayong panahon na ito. Hindi lang si President Duterte, hindi lang si Senator Amy Marcos, mga tao na nagugutom, mga tao na biktima ng kriminalidad, mga tao na walang oportunidad sa trabaho. Alam niyo ba kung gaano kadami ang ating mga kababayan na nagpupumilit pumunta sa abroad para magtrabaho? Libo-libo araw-araw. Dahil wala tayong nakikita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya ano ang magagawa natin? Magagawa natin ay iboto. Ang mga senador ng Duterte at huwag niyong kalimutan! O hindi, babalik talaga ako dito! Chan! Huwag niyong kalimutan iboto si Carla Lopez, ang ating congressman. Sir, pag in-impeach mo pa ako pangalawang beses, sir, hindi ko na lang... Palampasan ko yung isang impeachment, yung susunod na impeachment, siya din yung pipirma. Ginoo ko. Kaya, ulitin ko po yung pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa oras ninyo, sa panahon ninyo, sa pakikinig ninyo, sa pasensya ninyo, sa pagmamahal ninyo, at sa inyong patuloy na pagtitiwala sa akin, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, at sa aming pamilya. At salamat po, Mayor Isko Moreno Dumagoso, sa pagpapahiram ng microphone, kuryente, LED wall at stage ngayong gabi na ito. Napakabait niyo po. Alam niyo ba, mahirap maghanap ng stage. Subukan mo ba? Mahirap maghanap ng stage ngayon ha. Kahapon doon ako sa Bacolod. Meron na akong rally. Sabi ko, rally. Oo nga eh. Dalawang bangko dapat, Mayor, kasi hindi ako kinakaya ng isa lang. Sabi nung kasama ko kahapon, ayan na yung chair, tumayo ko na lang dyan. Sabi ko, kulang yan, kumuha ka ng isa, hindi ako kaya ng
isa lang, dapat dalawang bangko. Dalawa na yung rally, okay na. Umayag na, ganito, ganyan, ganyan. Tapos nung gabi na, papunta na ako dun sa rally, sinabi sa akin, ay, hindi ka pwede sumampa sa stage namin dahil, dahil Duterte ka. Mahirap talaga maghanap ng stage ngayon. Oo. Bukas po, iniimbitahan ko kayo lahat. Doon na naman po ako sa distrito ni si Joel Chua na. Sabi ni Joel Chua, sabi ko, the appointing authority of the Undersecretary of the Department of Education is, sabi ni Joel Chua, the DepEd Secretary. Sabi ko, no! The President of the Philippines. Yan ang pinili ninyo. Bakit naboto si Joel Chua noon? Bakit? Ikwento nyo nga sa akin. Saan kayo nakahanap ng abogado na hindi niya alam kung sino ang nag-a-appoint ng undersecretary ng isang departamento? Dito sa Maynila, mahanap niyo yan, si Joel Chua, doon sa distrito niya. Yan ang sinasabi ko. Dahil inendorso ng sikat at magaling na mayor, hindi nyo na inisip, tama ba na iboto ko itong tao na ito? Mukha yan ng distrito ninyo. Yan ang magsasalita para sa inyong lahat. Kaya siguraduhin ninyo, maganda ang boses, may nalalaman, at may sinasabi ang inyong mga kandidato at mga leader. Dahil yan, muna inyong garbo din sa inyong distrito. Yan ang pride ng inyong distrito, ng inyong syudad. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Maraming salamat po, Vice President Sara Duterte! At gayon din po, maraming salamat din po, Yorme Isko Moreno Dumagoso at Vice Mayor Chi Atienza! Gayon din po ang taus-pusong pasasalamat sa ating pong Senadora Amy Marcos at Senator Attorney Jimmy Bondo. Maraming salamat din po, Congressman Carlo Lopez. At gayon din po ng ating po mga Yormes Choice, Councilor Robbie Ong, Councilor Nico Evangelista, Councilor Romel Colonel Miranda, Councilor Awi Sia, Councilor Bolong C. at Councilor Edward Tai. Muli po ang taus-pusong pasasalamat sa inyo pong pagdalaw at pagbisita dito po sa bayan ng Tundong. Minamahal po naming Vice Presidente Sara Duterte.
At gayon din po, taos puso po na salamat sa lahat po ng ating po mga nakasama ngayong gabi. Sa inyo po ang pagbibigay ng pagkakataon na makasama po namin kayo ay taos puso po sa salamat po. Mula po yan sa ating Your Best Choice! At muli, sa lahat po ng ating pong mga kasamahan mula po sa ikalawang distrito ng lungsod ng Maynila, huwag na huwag po natin kalilimutan, vote straight para sa Your Best Choice! Muli po, maraming salamat po mga minamahal po naming mamamayan ng ikalawang distrito ng Luzon, Maynila. Sa inyo pong mainit na pagtanggap sa ating pong Your Best Choice. Kayo din po sa ating minamahal na ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice President Sara Duterte. At kayo din po ang taus-puso po salamat sa ating pong mga minamahal na punong barangay na barangay 262 under Chairman Raquel Cloud and Council. At kayo din po ng barangay 264 under Chairman Tessie Bowen Council. Sa lahat po ng ating pong mga tanod, maraming